hour of every day, someone somewhere is praying for the outpouring of the Holy Spirit. "777", praying at 7 a.m. and 7 p.m., 7 days a week. Naglipa na ang sari-saring mga palabas, mga telenovela tungkol sa pagliligawan, pag-aasawahan. Pero ano nga ba ang sinasabi ng Panginoon tungkol dito? Atin pong pag-aaralan, malalim nating bubuklatin ang Biblia at aalamin kung ano ang paniniwala ng ating Panginoon Kristo tungkol sa mga bagay na ito. Dito lamang sa programang What Jesus Believes. Makakasama po natin si Pastor Gato sa pag-aaral natin ang title po natin ngayon ay pag-aasawa at pagpapamilya. Pastor. Kumusta po kayo mga kaibigan? Muli po namin paglilingkod ang isang napakagandang paksa ngayong oras na ito, ang may kinalaman sa pag-aasawa. At naway sumainyo ang kapayapaan ng Diyos at ang inyong nawang pakikinig at panunood ay maging pagpapala sa inyong samahan bilang isang pamilya. Ayan, ihanda po natin ang ating mga sarili. Tayo po ay mananalangin. Dakila po naming Diyos, Panginoon, ipinaghahanda po namin ang aming mga sarili na pakinggan ang inyong mga salita. Handa po namin ipagpasakop ang aming mga kaisipan at puso. At sana, Panginoon, maturuan niyo kami lubos ang aming pong dalangin sa pangalan po ng Panginoon Hesus. Amen. Amen. Pastor, ang una ko pong tanong ay, sino po ba ang may akda ng pag-aasawa at paano po ba ito nagsimula, Pastor? Dito sa aklat ng Genesis, Kapitulo 2, Pastor Brian, sa talatang 18, at tatalon tayo sa talatang 21, at pagkatapos ay hanggang 24. Opo. Ganito ang sabi ng Biblia, at sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya'y ilalangko ng isang katulong niya. Sa makatuwid, ang Diyos ang siyang gumawa at magtatag ng isang institusyon. At ito yung institusyon ng pag-aasawa doon sa halamanan ng Eden. At dito sa talatang 21, ganito ang pagkasabi, at hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki, at siya'y natulog, at kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang, at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae. At ito'y dinala niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking mga buto at laman ng aking mga laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Kaya pala nag-aasawa, Pastor, ang mga lalaki, ano? Kulang pala pag wala yung babae, ano? At ang Diyos ang siyang may akda nito na si Adan na kanyang ginawa na isang lalaki ay binigyan siya ng isang kapareha. Ibig sabihin, helpmate na walang iba kundi si Eva at yun ay galing mismo sa buto ni Adan. At kinuha mula sa tadyang. Ano pong ibig sabihin ng Pastor? No? Ibig sabihin nun, ang Panginoon Diyos ay punong-puno ng karunungan sa mismong malapit sa puso ng lalaki, kinuhang babae para magkatuwang, magkasama, at lalo higit, sila ay mabubuhay na isa. At sinabi po ni Adan na ito'y laman ng aking laman. So parang kinuha niya, parang kanya talaga, Pastor, no? Pag-aari niya, at dito ay mamamalagi yung salitang magkatuwang sila sa lahat ng bagay. Mapapansin mo, Pastor Brian, hindi
saan mang parte ng katawan, kinuha ang babae. Hindi kinuha sa bahagi ng ulo para panguluhan ang babae. Tama. Hindi kinuha doon sa parte ng kamay para gamitin Instrumento lang. o pananakit lang o kaya ng paa. Bagkus ay kinuha malapit sa puso para habang buhay ay mamahalin ng lalaki ang babae sapagkat siya'y laman niya at buto na nanggaling kay Adan. Yung binanggit, Pastor, na iiwan ang kanyang magulang, makikipisan sa kanyang asawa at magiging isang laman. Ano po ang ibig sabihin nito, Pastor? Ito'y nangangahulugan na yung pamamalagi ng isang babae doon sa kanyang mga magulang At ganun din na sa lalaki. ganun din sa lalaki, dito ay mag-establish sila ng sarili nilang pamilya. Pero hindi nangangahulugan na aalisan na ng respeto, ng karapatan ng mga magulang sa panahon ng pangangailangan ng mag-asawa na nagpapasimula pa lamang. Nangangahulugan na hindi tayo magdidepende sa ating mga magulang, bagamat minsan ay kailangan natin ang kanilang suporta sa itinatag nating sambahayan o pag-aasawa. Ito ay nangangahulugan na sila ay magtatatag ng isang tahanan na pangangasiwaan nila na may kapangyarihan ng ating mahal na Diyos. Ano po ang ibig sabihin, Pastor, ng implikasyon ng iisa silang laman? Anong iisa na kanilang gagawin? Ang ibig sabihin, kung tayo minsan ay, noon tayo ay nabubuhay na sarili natin desisyon, unang-una sa pagpapasya, tayo lang ang nagpapasya sa sarili natin. Ngayon, hindi na ganoon. Meron pang konsulta natin sa ating asawa, pinag-uusapan ng lahat ng bagay. Yung mga properties, yung mga pag-aari, Pastor, iisa na rin. Sa property, meron tinatawag tayong conjugal property. Ibig sabihin, hindi po pwedeng Kanya-kanya. kanya-kanya. Bagamat ngayon ay merong mga mag-asawa na akin ito, sa iyo yan. Sagot mong pagkain, sagot ko ang tuition fee ng aking anak. Pero dapat pinagkakaisahan pa rin. At nagkakaunawaan sila sa takbo ng kanilang pagsasama, iisa lamang ang direksyon at kanilang mga ginagawa. Pastor, bakit po ba itinatag ng Diyos ang institusyon ng pag-aasawa? Ano po ba ang pinakapakay ng Diyos sa pag-aasawa? Dito, Pastor Brian, sa Genesis 1, ang talatay 27. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang niya sila na lalaki at babae, at sila'y binasbasan ng Diyos. At sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami at kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin. Pastor, meron lang akong tanong, isisingit ko lang. Binanggit dito yung lalaki at babae, larawan ng Diyos. Ibig sabihin nito, Pastor, ang pag-aasawa, lalaki at babae lang. Batay sa banal na kasulatan, definitely, ang sinasabi ng Biblia ay lalaki at babae lamang ang pinatutungkulan na po pwedeng mag-asawa. Ano po masasabi niyo, Pastor, doon sa mga nag-aasawa, lalaki sa lalaki at babae sa babae? Ito po ba'y panukala ng Diyos? Ito'y kailanman ay hindi pinanukala ng Diyos. At ang Diyos ay hindi nalulugod sa mga ganitong uri ng pagsasama. Sapagkat sa halaman ng Eden, nung kanyang isinagawa at itinatag ang pag-aasawa, ito ay isang institusyon na sagrado at banal para lamang sa lalaki at sa isang babae. Pastor, yung po bang pag-aasawa ng lalaki at babae, ito po, di po ba nagkakaresulta ito ng pag-anak at pagpapakarami? At yung po bang pag-aasawa ng lalaki sa lalaki, ito po ba'y nagpo-produce ng gano'n? Definitely, hindi ganoon ang mangyayari. At sapagkat hindi din ganoon ang panukala ng Diyos, hindi nga mangyayari na sila'y magkakaroon ng tinatawag na panganganak. Sapagkat ang Diyos, nung kanyang itinatag ang institusyon ng pag-aasawa, ay meron siyang objective. At yun nga ang sinabi ko sa aklat ng Genesis 1:28. Yung sabihin ng Diyos na pagkatapos sila'y basbasan, ang wika'y magpaalanakin kayo at magpakarami. At binanggit pa dito, Pastor, na inyong supilin. Ano po bang ibig sabihin itong supilin? Dito sa aklat ng mga kawikaan, Kapitulo 22 ang talatay 6, para sa mga anak, dapat binibigyan ng
tamang direksyon. Isang magandang ehemplo ng mga magulang. Kaya nga't ang talata ay ganito ang sinasaad, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagka tumandaman siya ay hindi niya ihiwalayan. Mahalaga pala na bata pa lang, Pastor, ay talagang natuturuan na ho. Ang katotohanan nga merong isang babae sa katauhan ni Ellen G. White, sa paglilihi pa lang at pagdadalang tao ng isang magulang, ng nanay, kinakailangan Sinasanay natuturuan na kung ano ang dapat maging asal at pag-uugali ng bata sa papaanong paraan. Opo. Yung paraan na kung papaano siya nabubuhay bilang nagdadalang tao. Kung magiging mapagpigil siya, ganun din yung bata. Di ba? Sapagkat naroon sa sinapupunan niya, magpapasimula ang pagtuturo. Yung iba nga, Pastor Bry, linalagyan nga ng ang tawag dito, yung asawa ko, headphone. music. Oo, headphone. Yung asawa Para ko, daw ganun yung po. bata, paglabas niya, samantala siya lumalaki, ang hilig niya yung musika. may Pero inclination. dapat ang musika din ay dapat piliin. Upang sa ganun, hindi yun ang magiging dahilan para siya humiwalay sa Gaya Panginoon. po ng mga classical music, di po ba? Oo. At yan ay isa sa mga bagay na nakikita natin ngayon. Obviously, kapag ka ang bata lumalaki, na ipinapakita ang magandang halimbawa at ehemplo ng isang magulang, ay lalaki din niyang mabuti. Ano pa po ba ang dapat ituro sa mga bata, Pastor? At dito ang sabi ng Exodo 20, ang talatay 12. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Ibig sabihin, unang-una sa lahat, kinakailangan ang bata ay natuturuan na kung papaano igalang ang kanyang mga magulang. Doon sa Baler, nung ako'y naka-assign sa Aurora Province, naririnig ko yung mga nanay kapag ka meron silang mga anak na sanggol pa lang, lalo na kapag ka ito'y umiiyak at hindi mapigil ang pag-iyak. Alam ninyo, ang isa kong narinig na ikinaganda sa pagtuturo sa mga bata, yung sasabihin nila, bait, tumigil ka na, bait, matulog ka na. Ibig sabihin, ipinamumukha sa bata bagamat para bagang alam natin, hindi siya makakarinig, pero yun ang maghuhubog sa kanya na ang mga magulang ay mga mapagpasensya. Sa panahon natin ngayon, Pastor, parang mas matapang pa ho yung mga bata kaysa sa mga magulang. Ay dahilan na nga rin yan ng mga halimbawang ipinapakita ng mga magulang. Baka wala rin silang galang sa ibang tao, di po ba? Pagka kasi ang bata ay umiiyak, pinapalo pa, tumigil ka. Tumigil ka. Pero pinapalo, nasasaktan ng bata. At saka napansin ko, Pastor, ang magulang matuto rin dapat mangupo kasi yung mga bata hindi rin natututo. Para napaparisan nila yung sinasabi ng mga magulang. Importante ito, Pastor Brian. Pastor, ano pa po bang ehemplo ang dapat ipakita ng mga magulang? Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 6, at ang talata 6 at 7, ganito ang wika. At ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo, sa araw na ito ay sa iyong puso. At iyong ituturo ng buong sikap sa inyong mga anak at inyong mga sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa inyong bahay. At pagka ikaw ay lumakad sa daan at pagka ikaw ay maihiga at pagka ikaw ay bumabangon. Bago itong mga talatang ito ay merong mga pangungusap ang binitawan ng lingkod ng Panginoon. Dito po yan sa talatang 5, ang sabi po, at ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng iyong buong lakas. Yun po yung background. At pagkatapos noon ay sinabi ng talata na salitaing ito na kanyang iniutos sa mga araw na sa iyong puso. At dito ay pinapahayag na sa talatang 7 ay kung papaano ang mga magulang ay buong sikap niyang ituturo sa mga anak at sasalitain niya sa mga panahon na nakaupo, nakahiga, o kaya nakatayo, sasabihin niya sa kanyang mga anak kung ano ang mga iniutos ng Panginoon sa kanya. Sa madalit sabi, Pastor, kitang-kita ng anak mo, alam niya kung mahal mo ang Diyos o hindi. Kaya kinakailangan merong consistency sa mga ipinapakita mo sa iyong anak. Kung ano yung sinasabi mo, dapat iyon ay nakikita ng anak sa mga paggawa mo. Siguro dapat makakitaan ka rin, Pastor, ng pagbabasa ng Biblia, pagpupuri sa Panginoon, pagsamba,
At yun ang mahalaga na dapat makita ng mga bata. Ngayon, nakikita mo sa tagal ng aking paglilingkod, sa dami ng mga tao ng aking nakasalamuha, marami sa mga dinadaanan namin, lalo na dyan sa may Kamaynilaan. Yung bata naglalaro sa daan, walang damit, napakadungis. Samantalang yung nanay, naroon, nagsusugal, nasa mesa, maghapon. Yung bang paglingap ng mga magulang sa kanilang mga anak ay unti-unting nawawala na sa halip na iukol ang panahon sa kanilang pagtuturo sa mga anak, doon sila nag-uukol ng panahon sa walang kabuluhan. At pagka minsan, Pastor, hindi na po nababanggit yung Diyos. Ang karamihang nababanggit sa tahanan ay demonyo eh. At sapagkat yun ay dala ng kanilang galit at walang pasensya at naiiritang mga pamaraan ng kanilang pagmumura. pagtuturo sa kanilang mga anak, kaya Yun ang din yung bata, naipapasa nila. yun din ang kanilang natututunan samantalang sila'y lumalaki. Pastor, meron po bang kaukulang accountability ang mga magulang sa kanilang mga anak sa pagtuturo? Pastor Brian, meron po. Yan po ang sabi ng banal na kasulatan. At mga kaibigan, ito po ang gusto naming may pahayag sa inyo at gusto kong maunawaan po ninyo sa mga pagsubaybay ninyo sa palatuntunan ito. Dito po sa aklat ng Malakias 4, ang talatay 6, ganito po. At kanyang babaliking loob ang puso ng mga ama sa mga anak at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang, baka ako'y dumating at saktan ko ang lupa ng sumpa. Ibig sabihin, mayroong paghatol ang Diyos sa mga magulang na siyang binigyan ng accountability, yung kapanagutan at responsibilidad sa mga panahon na darating kapag tayo'y nagpabaya at winalang halaga natin ang pagpapalaki sa ating mga anak, ang Diyos ang siyang magbibigay ng hatol sa atin. Pastor, tungkol dun sa sumpa at hatol na yun, ano po bang mga masamang bagay na ehemplo ang dapat hindi ipakita ng mga magulang sa kanilang mga anak? Ano pong mga ipinagbabawal ng Panginoon na dapat gawin sa ganitong pag-aasawa? Una po sa lahat, sa 2 Korinto 6:14. Ganito po ang sabi ng Biblia, huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisampalataya, sapagkat anong pakikisama mayroon ng katuwiran at kalikuan o anong pakikisama mayroon ng kaliwanagan sa kadiliman. Ano po ang ibig sabihin nito, Pastor? Ibig sabihin na hindi tayo kailangan na Makipag-asawa, no? mag-asawa sa mga hindi natin kakilala. Halimbawa, Pastor, hindi po Kristiyano, walang Hindi takot sa Kristiyano. Diyos. Parang tinatawag natin itong hindi ka prinsipyo sa madaling salita. Pero mas mainam na sabihin natin sa di sumasampalataya sa Diyos. So, Pastor, masama po ba para sa Biblia ang pag-aasawa ng hindi po kapananampalataya? Masamang-masama po yun. Bakit? Sapagkat ang paniniwala ng isa sa isa ay hindi magkapareho. Kung sakasakaling dumating yung panahon na meron siyang magiging supling o anak, anong paraan ng pagtuturo na po pwede nating maibigay sa bata? Ang isa, iba ang paniniwala. Ang isa ay ibang paniniwala. Hindi alam ng bata. Hindi alam kung sino ang paniniwalaan sa isa, so magkakaroon ng kalituan ng bata sa kanyang pagsunod at pakikinig sa kanyang mga magulang. At dito sa aklat ng Nehemias 13:27, didinggin nga ba namin kayo na inyong gawin ang lahat ng malaking kasamaang ito na sumasalangsang laban sa ating Diyos sa pag-aasawa sa mga babaeng taga-ibang lupa? So, masama po ba, Pastor, yung pag-aasawa ng hindi ka pananampalataya? Dito, Pastor Brian, sa Kapitulo 7 ng Deuteronomio, sa talatang 4, sapagkat kanyang ihiwalay ang inyong anak na lalaki sa pagsunod sa akin upang sila'y maglingkod sa ibang mga Diyos. Sa gayo'y mag-aalab ang galit ng Panginoon laban sa iyo at kanyang lilipulin kang madali. Sa pamantayan ng Diyos, pagdating sa pag-asawa, sa di ka pananampalataya, ipinagbabawal ng Diyos at hindi nararapat sa kanyang mga alituntunin. Sapagkat ang isa sa mga ibubunga nito ay ang paghihiwalay
ng mga anak mo sa paglilingkod sa tunay na Diyos. At sa maraming panahon ng aking paglilingkod, nakita ko sa mga pamilya na hindi sumunod sa pamantayan ng Panginoon, totoong ang mga anak ay napahiwalay sa paglilingkod na dati nilang ginagawa sa tunay na Diyos. Sa mga tuwid bagay, ito'y mga babala ng Panginoon sa atin, lalong-lalo na sa mga hindi pa nag-aasawa. Doon sa mga nakapag-asawa na may mga bagay na nangyayari din kababalaghan, bagamat hindi sila nakapag-asawa ng kapananampalataya, subalit naging pagkakataon yon para yung halimbawa ang lalaki mananampalataya at ang babae hindi, para akitin ng lalaki ang isang kasama katuwang niya sa buhay para manampalataya sa ating mahal na Diyos. Although meron din pong kabutihan na akay niya, pero much of the time, Pastor, meron ding nahihiwalay sa Panginoon, di po ba? Totoo yun at marami, kaya nga ito'y mga babala sa atin ng ating mahal na Diyos para sa mga kabataan na gusto mag-asawa, kinakailangan sundin na nila ang payo ng Panginoon at huwag na silang dumaan sa maraming taon ng kahirapan at sakripisyo ng kanilang pananampalataya. So, Pastor, napakaganda po ng pinag-uusapan natin. Meron lang po akong tanong, ano po ba yung maipapayo nyo doon sa mga meron ng kasintahan, sweetheart na hindi ka pananampalataya? Pero bago po niyo sagutin yan, pakinggan po natin ang ilan po sa mga napakahalagang mga testimonya ng ating po mga kapatid. Kung ka-religion mo siya, same siya nung like you go to a church school, you had worship morning and afternoon. And also for the food choices, malaking bagay siya kasi you grow up with that food choices. It's easy to mingle. Para sa akin, mas maganda yung pareho kayo ng religion kasi pareho kayo ng values, pareho kayo ng pinapaniwalaan. Kung babasehan nyo pa rin kasi sa huli yung marriage eh. So, ang titignan nyo yung goal na pareho kayong ikakasal. So, dapat pareho kayo ng may tuturo sa anak nyo na values, na may papamanaw. I had po a 6 years relationship po sa isang non-SDA po na isang boyfriend po. Hindi ko po makukonsider na maliit ang pagkakaiba. Napakalaki po. The Lord impressed me na talagang I challenged the Lord during that time kasi I was supposed to get married po ng December 8, 2008. I really prayed hard to the Lord na sana kung hindi talaga ito ang lalaking para sa akin, pinag-pray ko talaga na gumawa siya ng paraan na magkahiwalay kami. Napakahirap po na ang pinaka-foundation po ng o head of the family po ay talagang converted kasi ako po talaga ang magli-lead. When I studied po ang ating Biblia, napakalaki pong role ng isang tatay sa isang pamilya na siya talaga ang magiging high priest. So dumating ako sa point na siya ba ay qualified sa ganoong category. After 3 months, nagkahiwalay po kami after 6 years of relationship. And then after po nun, yun na po yung aking husband ngayon ay nakilala ko. Ang maganda pong foundation sa amin, talagang friends po kami from the very beginning at nakikitaan ko po talaga siya ng leadership when it comes to church, to spiritual matters. During that time, alam ko na ang kalooban ng Panginoon kasi gumawa siya it was an answered prayer, no? Kasi dumating ako sa point na ibinigay sa akin ng Panginoon yung dapat kong mapangasawa. Maligayang pagbabalik po sa ating po mga tagapakinig at maraming salamat po sa napakagandang patotoong ating narinig. Pastor, kagaya nga po nun, ano po yung maipapayo ninyo doon sa mga meron pong kasintahan ngayon na hindi pa kapananampalataya? Ang una sa lahat, kinakailangan maging maingat. At hindi masyado mapusok sa kanilang mga relasyon. Kanya ding gagawin ang buong sikap na may bahagi din ng salita ng Panginoon Diyos upang sila'y magkatuwang, samantalang sila'y mag-sweetheart pa lamang, nagkakaintindihan na sila sa gayong paraan ng paglilingkod sa Diyos. Kung hindi talaga mahikayat, Pastor, ano po ang maipapayo ninyo? Ay kung hindi naman mahikayat sapagkat hindi naman kayo kasal, sa halip na isugal mo ang iyong pag-asama ng pag-aasawa, ay manapay magkaintindihan na rin kayo. Gayon din lamang na hindi na kayo magkakaunawaan. Doon pa lang sa pasimula ng iyong pagsama bilang magkasintahan, ang paghihiwalay
ay okay pa naman dahil hindi pa naman kayo itinali sa magitan ng kasal. Ang mahalaga, Pastor, ay masunod mo ang Panginoon kaysa sa sarili mo. Yeah, Di po ba? yun ang pinakamabuti sa lahat para hindi ka mapahamak. Tungkol po sa pag-aasawa muli, Pastor, ano po ba ang mga dapat pang iwasan ng mag-asawa? Una sa lahat, sa aklat ng Exodo, Kapitulo 20, talatay 14, ganito pong sinasabi, huwag kang mangangalunya. At ganun din naman sa aklat ng Malakias 2.16, sapagkat aking kinapupuutan ang paghihiwalay, sabi ng Panginoon. So, galit pala ang Panginoon sa paghihiwalay, yung divorce, Pastor, o yung kung ano man. At hindi yan ang panukala ng pagkatatag ng institusyon ng pag-aasawa na kinakailangan makita ng ating mga tagapakinig at mga sumusubaybay ng palatuntunan ito. Kaya po mga kaibigan, ang Diyos ay meron pong institusyon na kanyang itinatag na ang pag-aasawa. At walang ibang gagawin si Satanas kundi yaong sirain ang pag-asama ng mag-asawa at maapektuhan ang buong pamilya. Pastor, ano po bang masamang naidudulot ng paghihiwalay, lalo na sa mga anak? Unang-una, nagkakaroon sila ng trauma. Sa murang edad pa lamang, wala nang lilingap sa kanila, wala nang gagawa ng mga responsibilidad para sila'y lumaki ng mga taong makadiyos. At pangalawa, sino mag-aasikaso sa kanilang mga pangailangan kung ang ibubunga ng pagsama ay paghihiwalay sa kanilang sambahayan. Kaya mga kaibigan, hindi po marapat lamang na halimbawa sa mga konting gusot ay naghihiwalay. Kinakailangan, Pastor Brian, ating ginagawa ng solusyon ang lahat ng bagay na nagiging problema sa ating sambahayan. Tsaka apektado din po ang pamayanan natin. Makaramihan sa mga problema nanggagaling po doon sa mga hiwalay ang anak. Pero pasubali naman po doon sa mga may mga naghiwalay na hindi naman po din lahat napapasama. Minsan na-challenge pa nga sila na mapabuti. Pastor, ano pa po ba ang doon po sa mga naghihiwalay, ano po ba ang dahilan na valid na dahilan kung sakaling maghihiwalay po sila? Dito po sa banal na kasulatan sa aklat ng Mateo 5:32, tatapwat sinasabi ko sa inyo na ang sino mang lalaki na ihiwalay ang kanyang asawa, liban na lamang kung sa pakikapid, ang dahil ay siya ang sa kanya'y nagbibigay kadahilanan ng pangangalunya. At ang sino mang mag-asawa sa kanya kung nahihiwalay na siya ay nagkakasala ng pangangalunya. Ano So pong sa ibig makatuwid, ang dahilan lamang ng pupwedeng maghiwalay ayon sa Biblia ay ang pangangalunya. Bukod doon ay wala nang ibang dahilan para sila'y maghiwalay. Pero dito kasi sa Pilipinas, Pastor, talagang wala naman pong paghihiwalay talaga. At hindi ito pinapahintulot ng batas. Pero higit pa sa divorce ay mayroong mga paghihiwalay na ito ay mga tinatawag na walang accountability, walang responsibilidad, maghihiwalay ang mag-asawa, maiwan ang mga bata, sa lola, sa lolo. At ito ay isang napakatinding trauma para sa mga anak. Pastor, ano po ang maipapayo nyo sa relasyong pang-pamilya? Ang may papayo ko po, mga kaibigan na mga sumusubaybay sa palatuntunan ito, dito po sa aklat ng Ephesians chapter 6, yung kabanatang sa isang talatay 1 hanggang 5. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako, upang yumaong kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Sa makatuwid, Pastor Brian, sa mga miyembro ng pamilya, ang bawat isa ay merong tungkuling gagampanan. Hindi lamang sa magulang, kundi kasama ng mga anak. At hindi lamang sa isang anak, kundi doon sa mga magkakapatid ay may mga responsibilidad na dapat gampanan upang ang sambahayan ay maging masaya at kalugod-lugod sa Panginoon ang samahan ng itinatag niyang pamilya. Amen. Maraming salamat po, Pastor. At sa mga tagapakinig po natin, di po ba mahalaga na pag-usapan natin ang tungkol sa pamilya natin? Marami sa atin ay nangangamba kung anong klaseng pamilya ang bubuuin natin. Pero kung tayo may Biblia
at magiging masunurin tayo sa payo ng Panginoon, ang ating pong buhay ay mas magiging masaya. Pakinggan po natin ang ilang musika na magpapaalala sa atin ng ating pong Kristiyanong pamumuhay. Jesus is in your heart. Jesus is in your life. Jesus is everywhere. Jesus gives love and care. Jesus is all I need in my life. Every day with Him, He is our strength and love. Every day with Him, we come to praise His name. Do you feel His touch and you miss Him a lot? Can give all your heart. Can you follow His ways? Jesus is in your heart. Jesus is in your life. Jesus is everywhere. Jesus gives love and care. Jesus is all I need in my life. La 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 la, la 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 la. Do you feel His touch and you miss Him a lot? Can give all your heart. Can you follow His ways? Jesus is in your heart. Jesus is in your life. Jesus is everywhere. Jesus gives love and care. Jesus is all I need in my life. Maraming salamat po muli sa handog na awitin. Sa pagtatapos po natin, alayan po natin, Pastor, ng panalangin ng ating po mga tagapakinig. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat po ng marami sa pagkatatag ninyo ng institusyon ng pag-asawa. At naging maligaya ang bawat sambahayan sa ngayon, Panginoon, ay narito sa lupa. Yes. Subalit hindi po maiwasan na maraming mga suliranin ang bumabangon sa loob ng mga tahanan. Kami po humihiling sa inyo na inyong pagpalain ang aming pong mga sumusubaybay ng programang ito. Naway, bigyan po ninyo sila ng kakayahan mapangasiwa ng kanilang mga sari-sariling tahanan batay sa inyo pong mga pamantayan. Yes, Ganon din inihiling po namin ang pagpalain ng aming mga kabataan na kung sila man ay darating sa panahon ng pag-asawa, naway mapili po nila ang mga
lalaki at babae na naglilingkod sa inyo at may takot sa inyo. Yes. At pagpalain po ninyo kami, nawa ang pabalitang ito ay magsilbing inspirasyon sa mga tahanan na ngayon ay dumarating sa maraming mga pagsubok. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po namin, Panginoon Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor, at maraming salamat din po sa masigla ninyong pakikipag-aralan sa amin. At ilang paalala lang po, ang Panginoon po ay lubos na umiibig sa inyo. Ang kanyang paniniwala ay kung susundin ninyo ang kanyang mga ipinag-uutos, ay ito rin ay para sa inyo, sa ikabubuti, sa ikatatatag ng inyong mga pamilya. Iniiwan ko po ang salitang kung ito ang paniniwala ni Jesus at ika'y naniniwala kay Jesus. Hindi mo rin ba paniniwalaan ang kanyang paniniwala? Naniniwala ako na ikaw ay tatanggap ng kanyang mga salita. Muli, dito po sa programang What Jesus Believes.